GMA News and Public Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa Maxing Rescue ngayong gabi. Sa halos 3 taon yung pagsubaybay sa rescue, samot-saring aksidente na ang inyong natunghayan. Pero sa gitna ng aksyon, makikilala nyo ngayong gabi kung sino-sino ang nasa likod ng mga makapigil hiningang coverage at kung paano nila sinusuong ang bawat hamon. Well, ang rescue bilang isang public affairs program, una-una siyempre ang layo nito ay makatulong sa kapwa. Pero bukod doon, ipamulat sa ating mga kababayan na bawat isa sa atin may pagkakataong maging bayani, no? May pagkakataon na sila mismo ay makatulong kasi segundo lang ang binibilang dito para makapagligtas ng buhay. Buwan ng November, nung gumawa tayo ng kwento tungkol sa paggunita nung celebration ng World Day of Remembrance. Ito yung declaration ng United Nations para sa mga biktima ng karahasan sa kalsada. Si Sir Erwin Paala, dati siyang hit and run victim. Noong 1989, siya ay nasagasaan ng jeep habang nakasakay siya sa kanyang bisikleta. Minabuti namin na balikan yung actual na lugar na pinangyarihan ng kanyang aksidente, which is sa Commonwealth nga, malapit sa Tandang Sora. Nung ginagawa namin yung interview, hindi namin sukat akalain na mismong doon sa harapan namin kung saan nangyari yung aksidente, more than 20 years ago, ay merong biglang nagsalpukan na motorsiklo at saka isang sasakyan. So, parang kami mismo na gulat. Bakit wala? Aksidente! Wag muna! Aksidente! Mabuti na lang itong si Sir Erwin Paala, yung case study natin, ay isang Red Cross volunteer. So nakatulong ng malaki yon para mabigyan ng paunang lunas yung biktima na mag-asawa. Unfortunately, yung nalaglag sa motor, buntis at 6 months siyang nagdadalang tao. Sige, don't worry. We don't need to move you first, ha? Hintayin natin yung ambulance kasi baka mamaya may damage ka sa katawan. Gagrabe pala. We'll attend to the patient first, ha? Halika muna. Bro, halika. Comfort mo muna asawa mo. Pare, may telephone ka. Galing ka sa Firefly, eh. Kaya nung may dumaan na driver, nakita ko, siklista pa siya, natuwa naman ako dahil hindi siya nag-atubiling bumaba para siya pa maghawak ng tarpaulin. Please, bro, makikiusap lang ako. Please do not engage first. Emotional yan. Kaya sino tama, hindi mali, hindi tayo. Please lang don't engage them first. Yung kahit sino pwedeng tumulong na advocacy natin, ang layo nito ay ipakita nga yung kabayanihan ng mga kababayan natin, mapa-rescuer man yan, o ordinaryong tao. Sa mga coverage natin, nakakakita tayo ng mga Good Samaritan. Nakakatuwang isipin na kahit hindi nila trabaho yun, ginagawa nila yung pagtulong nang walang hinihintay na kapalit. Napanggang yung buntis kasi itong nakasakay sa motor. Hindi maliit ang naging bahagi ng pagtulong ng mga kasama natin sa GMA7 Rescue. Ang isa sa amin na nagtulong sa trapiko, yung isa tumawag sa ambulansya, yung isa naman nakipag-usap sa nagresponding pulis. Hindi tayo nakikialam sa paggamot, sa pagpa-first aid, at sa paggalaw sa katawan ng biktima at ng sinumang sangkot. Hindi rin tayo pwedeng makisali sa usapin tungkol sa kaligtasan. Hindi rin tayo pwedeng makialam sa kung ano ang dapat gawin dahil hindi tayo yung tamang tao para magsalita tungkol doon.
Noong buwan ng Setyembre, naka-standby duty tayo sa Makati Rescue. Yung unang tawag na natanggap natin, merong vehicular accident involving FX and jeepney sa May Ayala. Yung naging pasyente lang natin doon, yung pasahero na nasa tabi ng driver. Mga galos lang naman yung natamo niya. Pero dinala pa rin natin siya sa ospital ng Makati. So, nung naihatid na natin yung pasyente natin dun sa ospital ng Makati, naka-receive ulit tayo ng tawag, na-monitor natin sa radyo na meron pa isang VA na di kalayuan dun sa ospital ng Makati. Yung team na nasa labas, yung naghatid ng pasyente sa ospital ng Makati, nag-decide sila na rin yung tatakbo dun sa pangalawang VA. Pagdating natin sa area, nakita po natin nakahandusay po yung pasyente. Nakalin po siya sa kanyang kanang bahagi ng katawan. At mukha nga po unconscious yung ating pasyente. Inassess po natin muna yung consciousness ng pasyente. Hindi naman po ito unconscious. Naririnig ko po, umuungol yung pasyente. At naamoy ko rin po na yung positive po siya sa alcohol. Pag shoot natin, lalo na sa mga aksidente, syempre, isinasaalang-alang din natin yung kalagayan ng pasyente natin, yung kondisyon nila. Kung masyadong madugo, hindi natin masyadong tinututukan kasi hindi naman natin gusto i-present sila as, kumbaga, kalunos-lunos or nasa masamang kalagayan. Ang aim naman ng programa ay ipakita yung paano sila tinutulungan, paano sila nililigtas ng mga rescuer natin. So, mas nag-focus tayo dun sa ginagawa ng rescuer kaysa dun sa pasyente. Pag medyo maselan, pag talagang hindi na advisable na ipalabas sa TV, hindi natin yun masyadong tinututukan, kumbaga. So in the span of 2 years na nag-duty ako doon, nagkaroon na rin siguro ako ng rapport sa kanila. Yung pagiging malapit or pagkakaroon ng established na connection sa Makati Rescue, nakatulong siya sa amin sa pag-document namin sa kanila. Kasi dahil mahabang panahon na yung pinagsamahan namin, nagiging komportable na rin sila sa amin. Pag dumarating sila, parang part lang din ng family. Kasi dito sa Makati Rescue, itong tinitirhan namin or yung pinaka-base namin, yung tawag namin Bat Cave. So itong Bat Cave, isa lang siyang malaking bahay eh. Eh di ba pag nasa bahay ka, parang family na din talaga. Okay, lagi natin panuntunan pag lumalabas yung ating mga rescue team na rin ang tawag ko dun dahil kasama rin kayo minsan sa pag-rescue. Eh, syempre, yung tinatawag na ethics, no? Na binibigyan natin respeto pa rin yung mga na-aksidente kung ayaw nilang makuhanan or binibigyan din natin ng pagkakataon na yung mga rescue team ay magawa yung kanilang trabaho. Bago tayo yung parang makialam ba o maging abala pa dun sa pagliligtas ng buhay. Minsan nga, pagkasama namin sila, parang nakakalimutan na namin nandun sila eh. Kasi talagang pagkasama namin sila, di may kita point na distance lang, papabayaan nila kami, hindi sila sasagabal. Parang smooth pa rin yung flow namin kahit nakasama sila. Dahil safety yung pinopromote ng show natin, kaligtasan ng mga nanonood, palaging nandun yung reminder na kung may sunog, wag masyadong lalapit. Kung delikado na, wag na masyadong takbuhin kasi sabi nga natin, no story is worth dying for.